So dito na tayo guys sa part 2 dito sa solar battery system. So simulan na natin. Wattage of battery, ito yung formula sa pag-compute para makuha nyo yung wattage. So yung voltage ita-times nyo lang sa ampere ng battery, which is the 100 So 12 times 100 is 1200 watts hour. So safety discharge, gaya ng nasabi ko na to, pero ulitin ko lang. So sa yung part 1 natin kasi na-discuss na rin natin to. So ito yung safety charge niya, yung 0.5 ang pinaka safe. Okay? Safe na yung heavy niya. So medium, light, medium. So 0.5, 0.1, 0.2, 0.0, ito 0.05 to, hindi 0.5 to. So usually sa C-rates niya guys, ang gagawin nyo lang, ito yung formula niya, ito times nyo lang yung times nyo lang yung C-rates na napili nyo dun sa amp hour ng battery nyo or yung capacity, para makita nyo yung ampere na pwedeng i-discharge nyo. Kagaya nito, pag tinimes nyo yan yung 0.05 dito sa 100, kasi sample natin dito is 12 volts 100 is 5 amperes. So kung kukunin natin yung 0.5, yung heavy or yung safe na rin sa lithium, kasi ito yung pinaka maximum na safe sa lithium, yung 0.5. So 50 amperes. Tulad ng sinabi ko, divide nyo lang sa to yung capacity para malaman nyo kung ano yung safety charge ng ano nyo. Kunyari, meron kayong 300 na battery, so safe yung 150 amperes. So ganun lang siya tumatakbo guys. Pero kung lead acid yung gamit nyo, usually mababa lang talaga yung 0.2. So sa 100 so 20% lang siya. Ibig sabihin 20 lang yun. Charge nyo yung ito, kasi sa lithium charge nyo siya ng 2 hours safe yon. Samantala dito charge nyo siya ng 5 hours. Yun na yung pinaka safe ng lead acid. Matagal siya i-charge talaga for the safety of battery. Tapos convert amp to watts. Katulad nito, na-compute nyo na yung amperes. Kunyari ito 0.2 sa lead acid, kinumpute niya is 20 So pag kinumpute nyo yung 20 times 12 volts, 240 watts. So ang discharge nyo, kunyari mag-charge kayo, maglalagay kayo ng load na dalawang electric fan, kailangan hindi siya lalagpas ng 240 watts para ma-achieve nyo yung safety ng inyong appliances. So ito pala, discharge pala to. So same rin ng policy to ng charge ng review natin mamaya, yan madadaanan natin. So sa discharge, ayan, ang mali ko pala dito is sabi ko divide 2. So tama pala yon. Tama yung dinivide 2 nyo. So malalaman nyo kung ilang amperes lang yung Ngayon, kung wala pa kayo, hindi kayo nakapag-decide sa battery nyo kung ilang usually yung discharge nyo, kagaya nito, kunyari ang discharge nyo is 50 yun yung inverter nyo. So ang pag-compute nyo is i-divide nyo lang yung inverter, divide 12 volts, malalaman nyo na, kunyari 1000 inverter, divide 12 volts, gaya ng sinabi ko nung nakaraan. Usually ang mangyayari doon is papatak yun ng mga nasa halos 83 amperes. So 100 amperes na yon, i-times 2 nyo lang yun, makikita nyo na yung capacity, kumbaga yung mas match na capacity dun sa nyo, para kalahati lang talaga yung ma-discharge sa kanya. So battery watts transfer to inverter. So ganito siya gumagana guys. Ito yung diagram niya. So ito pinapaikot-ikot niya lang to. So kunyari ito may 240 watts. Yan. So 240 watts yung load niya. So para makuha niya yung ampere ng 240 watts, i-divide nyo siya sa 220 volts. So ganun siya. Lang siya, kumbaga yung ampere, yung volts, tsaka yung watts. Okay? So sa ampere, kunyari ito yung load nyo, 1.9 amperes, tinimes siya sa 220 volts para makuha yung watts. Ngayon, para makuha mo naman yung watts baliktad naman, to 20 watts divided by voltage. Okay? O kaya 240 watts divided by ng ampere, makukuha mo naman yung voltage. So ganun siya guys. So natin naman yung yung equivalent niya.
So, ang mangyayari sa kanya, pag tinransfer mo naman siya sa AC to DC, so, yung 240 watts, i-divide mo lang naman siya sa voltage ng battery mo. Ang mangyayari sa kanya, so yung 0.90, may efficiency. Yung gaya ng sinabi ko, yung inverter nyo, kapag may efficiency, dadagdag pa yan sa kuryente nyo. Kung nyari, mababa yung efficiency, mas malaki yung dagdag na kuryente o kakainin ng load nyo sa battery. So, kunyari, ito, tinimes niya yung 0.9 kasi 90% lang yung efficiency. So, mas maganda kasi yung 95. So, ang mangyayari niyan, pag tinimes niya sa 0.90, ang kakalabasan niyan is 22 amperes. Pero, kapag walang efficiency, kunyari, inverter nyo talaga hindi kumakain ng kuryente, 100%. So, 12 volts lang to. Pag tinimes nyo yun sa 100, 12 volts ang kakalabasan yun, parang times 1, 12 volts. So, ang mangyayari niyan is 20 amperes yun. Pero dahil meron nga siyang efficiency na 90% lang, so meron siyang naging 22 volts siya. So, 20 amperes, 20 amperes, sample ko dito, 20 amperes yung kukunin sa battery times 12. Ibig sabihin, kukuha siya ng 240 watts. Plus, kukuha rin siya sa battery ng 90%. So, ang mangyayari, ang kukunin niya talaga sa battery is itong 22 amperes, hindi yung 20 amperes. So, pagpunta dito ng 20 amperes, magiging 240 watts siya. Pero, dahil meron siyang efficient, kukunin niya rin yung para sa inverter. So, magtataka kayo, hindi porkit na ang load nyo is 120 watts lang, 120 watts lang talaga yung kukonsumuhin kasi meron rin konsumo yung inverter nyo. Tapos, matatransfer na siya sa AC. Ang pag-transfer niya naman sa AC, guys, dinidivide lang yung etong 240 watts, yung watts na nakuha nyo dito, ilalagay dito para i-divide sa 220 volts. Kung dito sa taas, para ma-transfer nyo sa DC yung AC, dinidivide siya sa 12 kasi 12 volts. Depende sa voltage ng battery nyo kung 24 o 48. Pag dito naman dating naman sa baba, para ma-convert nyo naman yung DC sa AC, i-divide nyo lang rin sa 240 para makuha nyo yung amperes na kailangan. Okay, ganun lang siya. So, 1.21 amperes with inverter loss. Okay? So, ayan yung talagang na-transfer dun sa sa inyong load kasama inverter 1.21. Kasi dapat kung sa load lang 1.9, ibig sabihin 1.9 sa load tapos yung natitira is para sa inverter. So, ganun lang. So, next tayo, safety charging. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-divide nyo lang sa to yung capacity ng battery nyo, shortcut method, para malaman nyo kung lithium pero kung sa lead acid, usually, 0.3 lang ang kailangan nyo dito. So, kailangan makuha nyo yung 30% ng battery nyo. So, ganito siya ang formula na ito kung sa long method ay yung yung C-rates, kaya gaya niyan, C-rate 0.3, 0.9, ito makukuha yung ampere. Ibig sabihin, pag magcha-charge kayo ng battery, ito pwedeng 20 ampere, 50 ampere. So sa 0.5, 50 ampere, ito yung safe sa lithium. Kagaya dito sa baba, ayan, safe sa lithium. So yung 6 tsaka 8 masyado nang mabilis. Ayan, nakalagay naman dito kung ano yung mangyayari kapag masyado mabilis. Mas mabilis yung pagka-charge, mas bababa yung life ng battery nyo. So 50 is na siya, safe na siya. Sa 100 pero kung kunyari, sample natin is 200 yung battery nyo, tulad ng sabi ko, i-divide nyo sa 2, magiging 100 So, ang safe na 0.5 sa kanya, kung ita-times nyo yun sa 200, is 100 ampere. Safe yon sa 0.5. So, ganun ang pagkuha ng C-rates. Divide nyo na lang sa 2 for shortcut. Pero, kung gusto nyo ng long method, ito yon. So, tina-times yung C-rates times sa may capacity ng battery sa para makuha nyo yung ampere. So, sa lithium, meron tayong tinatawag na pagbibili kayo ng charger, dapat meron tong dalawang to, si CC and CB. Si CC, constant current. Ibig sabihin, yung current niya is hindi nagbabago. Hindi, kung ang current mo ay 2 amperes, 2 amperes talaga, 40 amperes, 40, hindi yung 40 amperes tapos magiging 50 amperes.
So, si CB naman, constant voltage, 12 volts kung 12 volts, 24 volts kung 24 volts. Hindi nagbabago yung voltage. So, ano bang meron kay battery? So, meron siyang electrolytes. Ito si anode, tsaka si cathode. So, tandaan nyo, si anode nagbibigay. Samantala si cathode ang tumatanggap. Ganun ang ano niya. Ibig sabihin, ang sangkap nitong so meron siyang anode material at meron siyang cathode material. So, isang tumatanggap at isang nagbibigay. So, meron siyang tinatawag na electrolyte sa loob ng battery, yung parang tubig. So, minsan gel type siya or minsan naman ay hindi siya kumbaga ibang compose siya. So, electrolyte ang tawag sa kanya. Yung electrolyte naman, sa kanya dumadaan yung mga ions. So, dahil sa kanya dumadaan yung mga ions, na naglilipat-lipat dito sa neutral papuntang atoms tsaka atoms to neutral, siya yung dahilan kung bakit nagkaka-create ng kuryente. Okay? Yung ions na paggalaw ng ions, kung bakit nagkakaroon ng energy yung or yung kuryente yung isang neutral atoms. So, meron kasing tinatawag na neutral atoms. Ito yung charge. Okay? Simulan muna natin dito sa load. So, kunyari, ito yung anode mo. So, yung anode nagbibigay. So, ang mangyayari, kapag kinonect mo siya sa load mo, yung neutral atoms, kaya siya tinawag niya neutral atoms, usually, meron siyang sobrang electrons. So, kasi meron siyang, sabihin na natin, may positive siya sa loob, tapos, balance dapat siya. May positive, may electrons. So, sabihin na natin, neutral siya, dahil sumobra yung electrons niya. Okay? Ngayon, si neutral atoms, nandito lang siya sa may anode ngayon, sa may negative nyo. Ang mangyayari is pag may load na siya, lalabas ngayon yung sobrang electrons nito ni neutral atoms. Lalabas siya ng lalabas kasi nga mahilig magbigay to si anode. So, magbibigay siya. Pagkabigay niya, dadaan siya dito kay load. Ngayon, yung sabi ko nga sa inyo, yung mga dumadaan dito sa baba na ions, nagkakaroon siya ng energy, binibigay niya kay load. Okay? Etong electrons, hindi talaga siya yung hindi siya yung energy. Siya yung nagdadala ng energy. So, pupunta siya dito, tapos rekta siya dito kay cathode, yung tumatanggap. Okay? Yun yung flow nila, papunta doon, pabalik. Okay? Tapos, dahil nga mawawalan to ng electrons, sobra lang kasing electrons niya, magiging positive ion siya. Okay? Walang negative ion, guys, electrons lang ang negative. So, positive ion. Pag naging positive ion siya, dahil nga yung electrons, na-attract siya sa electrons, pupunta yung electrons dito kay cathode. Pag pumunta kay cathode yung electrons, ma-attract si positive ions, pupunta ulit siya dito. So, ganun yung flow hanggang maubos yung ating anode. Pag naubos tong anode, pupunta na dito si positive ion, magsasanib naman sila dito para maging neutral atoms ulit. So, si neutral, hindi siya, kumbaga, part na siya nung, itong materials. Okay? Ngayon, sa charging system naman, usually, baliktad po. Bale, sa charging system is si anode ang nagbibigay. Ay, si cathode pa rin yung kumbaga tumatanggap, si anode naman yung nagbibigay tulad ng sabi ko. Pero baliktad na to. So, yung materials kanina na na kung papansinin niyo, yung cathode na materials naging anode na siya dito kasi baliktad niya. Siya na yung magbibigay ngayon. Kasi yung charger natin, pipilitin niya na bumalik yung electrons doon sa may cathode. Okay? So, pagbalik niya dito, baliktad naman, yung kaninang neutral dito, mawawalan ng electrons. Okay? Yung positive ngayon na ion, babalik ulit dito. Pagbalik dito, guys,
yun na yun, magiging neutral atoms na siya. Pag naging neutral atoms na siya, part na siya ng material dito, tapos may charge na rin siya. So, ready na ulit siya para gamitin sa load. Okay, ganun lang tumatakbo ang battery. So, ito yung marking niya. Yan, kita nyo ba? So, sa battery marking, meron siyang, ayan, type, voltage, capacity, chemistry. Ayan, nandyan na. So, rechargeable symbol. So, sa rechargeable symbol, kung pwede siyang i-charge kasi meron mga battery na hindi charge. Pero usually, sa mga LiPo, pwede na. So, polarity, negative, positive, nandyan din. Manufacture date, ayan, kung kailan ginawa. Brand, kung anong brand, kung VAT ba, or Gentai, bahala na kayo. So, series compatible. Ito, importante to kung balak nyo i-series yung isang battery, lalo't may built-in BMS ang LiPo. Hindi nyo pwede basta-basta i-series hanggat walang nakalagay na pwedeng i-series. Ganyan ito, Max 4 in series. So, ayan. Safety and wiring sign. Ibig sabihin, nakalagay rin dyan yung mga safety. Gaya ng keep away from fire. Ayan, recyclable. Ayan yung mga markings. Ito nga pala yung part ng anode and cathode. Usually, sa lithium ion, meron siyang, sa anode, meron siyang graphite, yung carbon. So, si anode yung nagbibigay, si graphite, yan. Tapos, si cathode naman, si lithium compound, okay? So, ayan. Ito naman sa kay lead acid, si lead yung anode. Tapos, lead dioxide naman yung cathode. So, usually, ito yung mga materials na kayang tanggal ng ions tsaka magbalik ng ions. Okay? Kasi yun yung pinakita ko kanina kung paano yung ions gumagalaw dahil sa kapag nawalan siya ng ions, tatanggapin ng isa. Pag nagkaroon ng positive ions, tatanggapin din naman isa. Nagbabalik-balikan lang sila depende sa kung charge or discharge. Okay? Nagkakapalit-palit yung dalawa. Minsan ito si anode, minsan ito si anode. Okay? Huwag kayo malilito doon. Type of battery, rechargeable tsaka not rechargeable. Lithium ion battery category. So, ito naman sa lithium, ito na yung mga battery, okay? Meron tayong LiPo4, ito yung pinaka the best kasi sa solar, matagal ang buhay nito. Best for solar, safe and very stable. Ang cycle watts niya, ibig sabihin, tumatagal siya ng 2,000 to 8,000 cycle watts. Ibig sabihin, 8,000 na pagkaubos ng battery. Okay? Sobrang tagal nun. Siguro, mga mamaya, titignan natin kung gaano katagal yon. So, ang weakness niya is lower energy density. Ibig sabihin yan, ayan, mabigat siya. Pero, mabigat siya compare sa 9 to 160 ayan, watts ang kaya niya per kilo. Ibig sabihin, sobrang bigat niya. Okay, yun lang yung madaling salita doon. Yun lang naman yung disadvantage niya, mabigat talaga. So, sa Lion naman, ito kadalasan din ginagamit sa ano. So, ang kinaganda nito is, maliit lang siya, pero malaki na yung wattage niya. Hindi niya kailangan ng mataas na, mabigat or malaki, bulky, para lang magkaroon ng mataas na wattage. Usually, maliit lang siya pero mataas na yung wattage niya. So, ito, ang weakness niya nga lang is, maliit lang yung lifespan niya, halos nasa 2,000 lang. Tignan nyo, dito 8,000 yung cycle niya, dito 2,000. So, halos 25% lang to ng LiPo. So, kahit ganun na maganda yung standing niya sa, magaan siya pero malaki yung, pero sa life naman, lamang pa rin si LiPo. Kaya mas pinipili talaga si LiPo. Ito namang LiPo is lithium polymer, high power output. So usually ginagamit to sa mga sa mga require BMS for protection or yung pangmalakasan, high power output gaya ng mga mga crash gear yan. Si LiPo yung ginagamit, high discharge rate. So kahit mabilis ang discharge, yung kahit C yung niya, kahit isang buong battery na bigla sa isang oras, kayang-kaya niya. Yan nga lang, pinakamababa na to sa cycle ng lifespan. Tapos
risky siya sa overheating dahil nga more on discharge siya. Okay? Ito naman yung type of category sa lead acid. So, meron tayong FLA, yung flooded lead acid. Ito naman yung may maintenance, nilalagyan ng tubig. Okay? Ang advantage naman nito ay napakamura niya. Tapos, strong din siya. So, usually, ginagamit to sa mga motor na kung mapapansin nyo. Tapos, disadvantage nito, need maintenance, kailangan, tapos laging check up. Kasi nga, nauubusan siya ng liquid. Okay? Tapos, ang discharge nito, isa pa sa disadvantage, lahat ng is lang, kumbaga hindi mo pwede i-discharge ng 50% kasi masisira yung battery. Kailangan, pag na-discharge mo, kunyari 100A yung battery niya, 50A lang talaga yon, hindi 100A kasi bawal mo discharge yung 50%. So, ito naman yung CSLA upgrade ng FLA. Kabaliktaran niya yan, sealed naman to. Kung ito ay may maintenance, ito wala na. Kaya siya tinatawag na maintenance free. So, dalawa yung nakapaloob sa kanya, yung ginagamit din sa solar, which is the gel battery. So, ito yung lead acid na ginagamit din sa solar minsan. So, sa mga small setup, gel battery. So, convert liquid into gel, kaya tinawag siyang gel. Pero, lead acid pa rin siya, guys. Okay? Kabilang pa rin siya sa lead acid. Kaya hindi nyo pwedeng konsumuhin yung 50. Kumbaga yung 50% ng capacity niya. Medium lifespan. So, napakaliit lang ng lifespan niya. Compare nyo sa lithium. Nasa pinaka-maximum nito. So, advantage na ng lifespan niya, 1,500 cycle, pero ang liit pa rin. Yan yung pinakamataas, yung gel battery. So, stable and good for deep cycle. Okay? Pag sinabing deep cycle, pwede nyo siyang hanggang 50%, lagpasan nyo na yung, kumbaga, hanggang 20% kaya niya yung discharge. Hindi gaya nito si flooded, bawal siya hanggang 50% lang. So, disadvantage niya, expensive, napakamahal, sensitive in overcharge, slow charging. So, charger sensitivity. Ibig sabihin, hindi nyo pwede i-charge to ng basta-basta. Meron siyang charger talaga na para sa kanya, itong gel battery. So, AGM absorb glass mat. Liquid absorb. Parang yung gel battery, parang rin yan Parang lithium din yan na sensitive sa charging. So, ganun na ganun siya. So, AGM absorb glass mat. Ito naman yung glass mat naman yung loob niya. Hindi siya tubig. So, part din siya ng sealed lead acid. Okay? High starting power, good motor. So, yan siya. Sensitive in heat. So, usually, ang ginagamit talaga sa sa solar is ito ng lithium compared dito sa lead acid, kasi itong lead acid is napakaliit ng short life, tsaka meron siyang marami siyang disadvantage pagdating sa solar, kaya mas priority talaga tong lithium. So, deep cycle battery, ibig sabihin niya na pwedeng 80% yung makagamit nyo sa battery, 100%, 80% pwede nyo gamitin, magtitira lang kayo ng 20%. All lead acid disadvantage. Ito yung disadvantage niya. Isa pa, sa short lifespan, okay, maliit lang yung niya. Tapos, meron siyang self-discharge even without use. Ibig sabihin, kahit hindi nyo ginagamit, nagdi-discharge siya. So, 5% per month. Ibig sabihin, 5% ng battery nyo every month. So, kahit wala siyang kaya pagdating sa inyo ng battery nyo, check nyo agad yung voltage para malaman nyo kung ilan na yung capacity ng battery nyo. So, itong topic natin na to, medyo mas mahaba to. Dalawa kasi yung inuuna ko, yung part 1, tsaka ito yung part 2. Mas mahaba to kaysa dun sa part 1, pero silang dalawa lang yung mahaba. Pag natapos nyo tong battery, tsaka yung inverter, yung mga susunod is maliliit na. So, lithium battery charging voltage, ito yung guide. So, ito yung series niya. So, lahat ng battery na 12 volts, ayan, meron siyang tinatawag na cell. Ibig sabihin, nabuo siya na 12 volts dahil dun sa cell. Okay? Meron siyang 4 na baterya sa loob para maging 12 volts. Dito naman sa Lion, meron lang 3. Kaya nga sabi ko sa inyo,
mas maliit, mas magaan lang, mas maliit yung Lion compare dun sa LiPo. Kasi tatlo lang yung battery niya sa loob, pero 12 volts na rin agad siya. Tapos nandito maganda nga meron na kayong libro na ganito kasi kung mapapansin nyo, ito katulad nito, meron na siyang guide kung ano, kung ilan ang recommended charge. Ito 'yon. So ito yung safety charge. Yan. Tapos ito yung max. So dapat hindi na kayo mag-max kasi para mas malaki yung lifespan ng battery nyo. So ito yung charge niya, 14.6 volts ang ilalagay nyo, maximum. Ibig sabihin yung full na full. Okay? So mas maganda bawasan nyo to ng konti para lumaba yung lifespan ng battery nyo. So pag i-inset nyo sa inverter, kunyari LiPo, ilagay nyo, kunyari ito 14.1, 14.6. So ito yung pinaka safe, nandito sa gitna, 13.80 so volts. So hindi siya full charge kung tawagin, kasi kung full charge, ito yung full charge, 14.6 volts. So paano nakuha to? So kasi sa 1S or isang piraso na battery niya, 3.2 volts lang yan. So pag tinimes mo yan sa 4, magiging 12.80. Ay hindi, 3, 6, 12. So magiging ano siya, ayan, halos 14.6. Kumbaga ganun ang mangyayari sa kanya pag naka 4 series na 3.2 volts. So ayan yung maximum niya. Okay? Tapos eto naman, cut off, ibig sabihin safety siya. Nandito rin, meron rin siyang guide. So kompleto yan hanggang LiPo. So ito yung pinaka safe niya pag ika-cut off nyo. Ibig sabihin 23.2 to 24 volts ang cut off niya. Ibig sabihin pag dito, tulad dito sa 12 volts, umabot na ng 11.6. Ibig sabihin lobat na yan. So may tira na yan na 20% to 10%, kaya safe siya. So ito yung pinaka maximum. So halos drain na yung battery nyo yan pag 10 volts na yung 12 volts. Ayan, absolute max discharge. So magandang guide to. Tapos nandito yung usage voltage range. So ito yon. Per pack, resting, no load. Ibig sabihin pag full charge siya tapos walang load, kunyari tinesting niyo yung battery nyo, umaabot siya halos 13.6 volts. Ayan, full charge yan, 12 volts sa LiPo. Ibig sabihin pag na-test nyo tapos 13.6 volts siya, naka-rest lang siya, ayan, ibig sabihin yan, ito yung yung full charge niya 13.6 volt, tapos ito naman yung pagkalobat niya 12 volts. Yun nandito, full charge na sa dulo, dito naman yung palobat na. Nandito naman sa unahan. So complete guide yan, guys. So hindi ko na iisa-isahin to. Yan. Kung may book kayo, gaya ng sinabi ko, may soft copy ako nito, pwede kong introduce sa inyo. Yan. Pwede kong ibigay sa inyo yan. Tapos ito pa, may complete guide din. Ayan. Ito yung series na naman. Same lang rin. Ito naman ay tungkol sa lead acid. Ang pinagkaiba niya lang, guys, ito yung charging voltage ulit, max charging. May floating siya kung tawagin. So, pag sinabing may floating, ibig sabihin, ito yung, kunyari, na-charge na siya. Na-charge nyo na yung, sa lithium kasi walang floating. Pag dito sa pag-charge ng LED, may floating. Kasi, kailangan, di ba, nagdi-discharge siya ng kusa kahit di nyo ginagamit. So, dapat pasobrahan. Ganun ang lead acid. Mataas yung tolerance niya sa, Pero yung lithium, bawal kasing pasobrahan yun. So, kagaya nito, recommended charging niya sa 12 volts is 14.4, 14.8. Pero, ang floating niya is 13.5. Ibig sabihin, pagka full charge nyo, dapat nagcha-charge pa rin siya ng 13.5, 13.8 kahit full charge na para hindi siya nalolobat. Tapos, nandito, recommended minimum daily use. Okay? So, ito yung pag ginagamit na siya. Pag ginamit mo siya, nilagyan mo ng ayan, at rest, no load. Pag wala siyang load, ito yung voltage niya. 11.4. Ayan. So, minimum to. Ibig sabihin yan, lobat na to.
Okay? Yan yung pwede nyong i-set sa LVD nyo, sa low voltage cut-off sa inverter. Para pag pumunta siya ng 11.4, magka-cut off na, mamamatay na yung inverter kusa. Hindi niya nakukunin yung voltage ng battery nyo. So, absolute main cut-off. Ayan, yung pinakasagad. Kumbaga pag nandito, medyo dangerous na yan. Kapag kunyari sa 12 volts naging 9.6, danger na yon guys. Pwede nang drain na yung battery nyo, tapos kumukuha pa rin inverter nyo. Kaya dapat yung cut off nyo dito. So ito yung complete guide rin. Kompleto yan, simula lithium hanggang battery na LED. So battery cycle tayo or life cycle. So meron tayo ditong example ng 12 volts 100 Ang 1 cycle guys, ito paliwanag ko lang, means full use of a battery. Ibig sabihin, simula 100 hanggang 0%. So, ibig sabihin, 1 cycle na yon. Pero hindi ibig sabihin na hindi naman nauubos yung battery ko. So, hindi pa ako nakaka 1 cycle. So, usually, yung 1 cycle is per yan. Kumbaga, pwedeng per day. Katulad dito sa example, 100 ay yung battery niya. Sa day 1, nakaubos siya ng 50 nag-charge ulit siya, full ulit. Tapos sa day 2, nakaubos ulit siya ng 50 Dahil nga 100 yung battery niya, so 1 cycle na agad 'yon. Ibig sabihin, basta makonsumo mo yung 100 amperes kahit ilang araw pa yan, kahit sabihin na nating 10 araw, puro ka lang 30 amperes, 20 amperes, 1 cycle ang tawag doon. So kung mapapansin nyo kanina, 'di ba? Umabot ng 8,000 yung LiPo. So, ilang cycle yon, kahit sabihin na natin maubos siya ng ilang days. So, 8,000 days yon kung kada isang cycle mo is 1 day. So, SOC and DOD. Ito na tayo sa SOC and DOD ng battery, guys. Para malaman nyo yung safety ng battery. Remaining charge in percent. Okay? State of charge. Ibig sabihin ng SOC, siya yung kung ilang charge na yung battery nyo, kunyari, ilang charge na tong battery ko, 50%, 60%, 100%. Yung DOD, kabaliktaran naman ni SOC, deep of discharge. So, ilan na yung discharge? Kunyari, ang charge ng battery mo, 80%. So, ang discharge nyo ay 20%. Ibig sabihin, yung nabawas. Ito naman yung charge, okay? Percentage sila. So, sa SOC guide, para safety yung battery nyo, sa LiPo, ang safe na SOC, ibig sabihin, yung percentage ng battery is 20%. So, dapat hindi ka na bababa ng 20%. Pag nakakita mo ng SOC or yung laman ng battery mo is 20% na lang, dapat hindi mo na siya ginagamit. So, eto naman yung safe DOD niya, 80%. Ibig sabihin, yun nabawas, 80%. So, meron naman siyang long life. Ayan, yung long life, 70 to 80%. Kung gusto niyo ng long life, dito lang kayo sa 80. Okay? Or, 20% SOC. Magkaugnay yung dalawa kasi isang percentage ng battery tsaka isang discharge percentage ng battery. Okay? Ayan, nakalagay dito for long life, 20 to 80%. So, ibig sabihin yan, kung hindi mo i-drain yung battery mo, kunyari, ang SOC mo is nasa 50% lagi, hindi naman 20%, or natitira sa battery mo 50%, super long life yon pag ganun. Compare sa 80%. So, ibig sabihin yan, mas hindi ka nagde-drain, mas malaki ang life ng battery mo. So, ito sa Lion naman, same rin halos dito, 80% ang SOC. Tapos, safe SOC sa kanya is 90%, samantala sa LiPo 100%. Ibig sabihin, sa Lion, bawal mo i-full charge ng 100 kasi mas mababawasan yung life ng battery niya. So, yun yung pinagkaiba halos ng LiPo. Ibig sabihin, eto pwede mong i-full charge. So, safe SOC is 20 to 90%. Absolute minimum is 10 to 15% SOC. Ibig sabihin yan, 10% to 15% yung pinaka danger zone niya. So, hindi ka pwedeng bumaba na doon kasi masisira yung battery mo. So, long life avoid gain below 20%. So, ito yon. Bawal kang bumagsak ng 20%.
So, safe DOD, same pa rin, 80%, 70%. So, ibig sabihin, magdi-discharge siya ng 70% to 60 to 70. So, sa lead acid naman, ito naman yung sinasabi ko sa inyo, na ang safe SOC niya lang is 50%. Ibig sabihin, bawal ka bumaba ng 50% kasi mas mabilis ma-disgrade to. So, absolute minimum, ibig sabihin 40% danger zone na yon. Kumbaga, masisira na battery nyo pag laging 40%. Okay? Below 50% frequent discharge. Below 50 reduced lifespan. Okay? So, SOC and DOD. So, syempre, DOD niya is 50% kasi 50% nga yung yung discharge niya, yung charge niya is 50%. So, ang naging discharge niya is 50%. Ayan, ganyan yung diagram niya. So, ito yung charge niya, ito yung DOD niya, o depth of discharge. So, ayan. So, SOC is state of charge, 80%. So, next na tayo. So, ito yung DOD versus life cycle. Ayan. Kung makikita nyo, pag 100 lagi, syempre, sa life po, 8 years, 27 years. Ayan. Pag laging, laging 20% yung binabawas mo. Pero pag laging, pag laging drain, kagaya nito, laging drain yan, kasi depth of discharge, 'di ba? Sabi ko nga, pag laging drain, ibig sabihin, walang natitira, kahit 1%, 8 years lang itatagal ng battery versus 27 years. Ngayon, kung 80% ka, 13 years ang itatagal ng battery mo. So, ito naman yung sa Lion. Yan, hindi ko na masyadong didiscuss yan. Ayan. Okay. Ayan sa AJM. Sa AJM, tignan nyo, pinaka-maximum niya, halos 5 years lang. Sa gel, 6 years ang baba ng buhay nila. 20% pa yan yung DOD. Pag 100 mo yan, halos sa isang taon, 2 taon, sira na yung battery mo. So, sa 80% niya, 3 years ang tatagal. Napakabilis na masira ng mga gel type battery. So, next tayo. So, ito naman, para malaman nyo, ito naman, nominal lang to, ibig sabihin, usually hindi to accurate. Pero, mas malaking chance na ganito na yung percentage ng battery nyo kasi based to sa standard, okay? So, sa LiPo, ito malalaman nyo kung ilan charge na yung battery nyo, kung 20%, 50%. So, ito yung voltage. Pag kunyari, 12 volts yung gamit nyo, pag nakita nyo yung voltage nyo, sinukat nyo ng meter, 12.8, nasa na lang siya, 20%. Pag nakita nyo 13.6, 100% pa yon. 13.6 pataas, 100% pa ang battery nyo. Pero ito yung mga mid-range, so 50% pag naka 13 na. So, ito, naka-rest to. Ibig sabihin, walang load dapat. Okay? Isusukatin nyo ng walang load. Kasi pag nilagyan nyo ng load yung isang battery, usually, nag-iiba pa. Ayan, nakalagay naman dyan, resting voltage. Ibig sabihin, dapat nakapahinga na yung battery ng 1 oras bago nyo sukatin yung voltage para malaman nyo ng mas accurate. Ayan yung sa Fla, yung sa LiPo, sa Lion. Ayan, para malaman nyo yung SOC. Kumbaga yung ilang percent na siya. So, dito na tayo sa BMS. Ito yung battery management system, also called as brain of battery pack. So, kasi sa lithium, yan yung weakness nila. Kailangan nila ng BMS. Kasi, hindi pwedeng sumobra yung pagkaka-charge sa kanya. Kailangan, meron siyang cut-off. Maka-cut off niya. So, what is BMS? So, protection siya sa overcharging. Ibig sabihin, yung lithium, bawal siya ma-overcharge. Kasi pwede siyang pumutok. Over-discharge. Bawal din siya ma-over-discharge. Napaka-sensitive ng lithium. Mga LiPo, yan. Bawal yan. Kasi, pag na-over-discharge siya, mabilis siyang masira. Hindi gaya sa lead acid na pag ino-overcharge. Pero sa lead acid naman, bawal naman din ang over-discharge. Lalong-lalo na sa lead acid. Pero sa overcharging, yung lead acid ang pinaka number 1 na sabi ko nga sa inyo, dapat sinacharge ng may floating. Sinacharge pa kahit full charge na. So, short circuit, overcurrent, overheating, yan yung mga protection na ibibigay niya. Tapos, per cell. Ibig sabihin, bukod sa per pack, di ba sabi ko nga sa inyo, ang 12 volts is
ang laman nun is 4 cell. Ibig sabihin, 4 na battery. Sa 24 volts, 8 battery sa loob. Pag binuksan nyo yun, may 8 battery sa loob. So, per cell, meron siyang overvoltage. Ibig sabihin, inaano niya rin, pinoprotect niya rin yung cell. Kunyari, lumagpas yung isang cell ng mataas, ang gagawin niya, ibababa niya or tatransfer niya sa ibang battery. So, under voltage, same lang rin. May protection siya per cell. So, cell balancing. Ito na yung mga equalizer. So, mamaya i-discuss natin yan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na binabalance niya yung cell. Kunyari, yung 12 volts yung 3 volts yung isa, tapos 3.5. Gagawin niya, same 3.5. Monitor, ayan, minomonitor niya yung per cell, kung anong voltage, current flow, tsaka temperature. Type of BMS, okay, plug and play. Tapos may smart Bluetooth siya. Tuturo ko sa inyo kung paano yan. So, ito yung Bluetooth niya. So, optional to. Minsan walang Bluetooth. Okay? So, ituturo ko sa inyo mamaya kung paano tamang pagkuha ng BMS. Kung mag-ano kayo setup ng battery. So, ito, ganyan ang loob ng battery na lithium. May BMS sa loob. Tapos, sa mga mahilig dyan mag-DIY, mag-setup, ito rin yun. So, meron siyang, kung mapapansin nyo, merong B+, yung BMS, B1, B0, o B-. So, ito, mapapansin nyo dyan, is apat siya. Okay. 1, 2, 3, 4. So, kasi, dalawa lang yung battery. Pero, usually, ang ginagamit talaga, kasi sabi ko nga sa inyo, para makabuo kayo ng 12 volts, is tatlong battery siya sa Lion, tapos 4 na battery. Ibig sabihin, kung 4 na battery, dapat kung ilan ang wire niyan, 1, 2, 3. Ibig sabihin, tatlong wire na pag ganon. Sa naman, pag naging 4 na yung battery niyan, is mas dadami na to. So, katulad nito, sample lang to, 2 battery. So, may B+ siya, sa positive yan ng battery, sa main, sa taas. Tapos, yung B1, dito naman, sa gitna, ng magkatabing battery. So, yung B1, dumadagdag yan minsan, nagiging B2, B3, B4, kasi nga, kung ilan yung battery, siya yung nasa gitna. B1, B2, B3, B4. Tapos, yung B- naman o B0, siya naman yung pinaka-negative sa dulo ng battery. So, ayan yan ha. So, minsan, eto namang may B- siya dito, sa gilid, kinoconnect din siya sa negative. Konektado yung B- sa P-. Okay? Kasi, eto, negative ng battery to, pupunta yan sa negative ng load or charger. So, diyan siya pupunta. Tapos, etong positive nito, okay, nakakonekta yan dito, dire-diretso sa load or charger. Positive nito, kukonekta sa positive nito, negative nito, negative. Ganun lang naman kasimple gawin yung BMS. So, B1 at saka B2, B3, B4, sa gitna yan. So, magkakasunod dapat yan ha. Yung B+ sa taas, B1 sunod, B3, B4. Hindi pwede magkabali-baliktad. So, ito na yung BMS parts. So, ano bang parts ng BMS? Yung loob ng BMS. So, may tinatawag kasi na tayo na separated port sa BMS. Hiwala yung pang charger sa tawag dito, pang load. Ito yung sa load, ito yung sa charger. So, meron siyang shunt. Ito yung shunt. Yung shunt is ito, na muna natin. So, meron siyang charging discharge port. So, ano ba yung charging discharge port? So, dito nilalagay yung load, tsaka charging. Tapos, current sense resistor. Ibig sabihin, yung minimeasure niya yung current na dumadaan, kung ilan. Nandito yon sa resistor. So, pag dumaan na yung current, ang gagawin niya, kasi nga meron siyang 'di bang over voltage saka yung over voltage saka low voltage protection. So hindi dapat yung current sumobra kasi
ang gagawin ni ito si IC, ayan, may IC to. Yan, siya yung brain. Siya shutdown yan agad kapag may over voltage. So, si current sensing resistor, ayan, si shunt, ito, siya yung taga-manage kung ilan yung pumapasok at saka lumalabas na voltage. Ibig sabihin, titignan niya kung nasa maayos yung discharge tsaka charge current. Ibig sabihin, yung lalabas, discharge yon. Pag may na overload ka, yung kasi 'di ba tinuro ko sa inyo, sa battery dapat ang safety is 50% lang. Ibig sabihin, yung discharge mo, kung ang battery mo ay 100 50 ang safe. So, alam ni yung BMS kasi pipili kayo ng BMS na may discharge na para sa battery nyo at saka may charge. Ibig sabihin, pag ang charge niya naman is 50 pwede ring pag sumobra naman sa charging, pwede namang mag-over naman tong sa charge yung IC. Shutdown niya pa rin yan. So, eto, nakalagay dito, meron siyang MOSFET, gaya ng sa inverter, di ba? Switch siya. Ibig sabihin, nag-on switch tong MOSFET, ang trabaho niya is controlling electrical power. Ibig sabihin, para siyang switch dito. Kung sa inverter, kino-convert niya yung AC to DC. Dito, ginawa na talaga siyang switch. Ibig sabihin, mag-on siya pag kailangan at mag-off pag kailangan. So, paano bang negative battery port? Ayan. So, meron siyang negative battery port. Ito yon. Tapos, ituro ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, ito yung loob. Yan. Ito yung, kunyari, magcha-charge kayo. So, pag nag-charge dyan, pupunta kay shunt. So, pupunta dito kay MOSFET. On-off switch yan, magkakonekta. Okay? Pag magkakonekta siya kay, kunyari, magcha-charge ka, kasi lobat. Pupunta dito yung charging, ayan, charging. Tapos, si charging, rekta na yan, dito kay IC. Kumbaga, nababasa ni IC na si charging dumaan dito kay MOSFET. Kaya may ganyang kulay blue na wire. Tapos, yan si charging, yan, makikita nyo naman, naka-connection yan dito kay B-. So, pagka daan dito ng charging, dadaan kay B-, pupunta ngayon kay IC, tsaka pupunta ngayon dito kay B-, B1, tsaka B+. Okay? Si B-, B1, B+, yan yung battery nyo. Yung dalawang battery kanina. So, dalawa lang inano ko para hindi masyadong crowded. Si B1 lang. Usually, pag pag 4 series, B1, B2, B3. Or B1, B2. Dumadagdag yan, depende sa series. So, ngayon, habang china-charge nyo yan, nababasa ngayon nakakonekta ngayon yan kay IC. Nababasa ni IC kung ilan yung balance nito o yung voltage nitong lahat na battery nyo. Kapag meron dyan sumobra yung pagka-charge or hindi siya balance, kung tawagin, ang gagawin ni IC, si balancer, yan, i-active niya para i-balance yung Minsan, tuturo ko sa inyo mamaya kung ano yung mga type of balancer. So, ang gagawin niya, itatransfer niya yung laman ng battery dun sa kabila at yung isa dun sa kabila. So, meron rin kasing balancer na sinusunog niya. Kumbaga, aakit muna yung isang battery sa 80%, tapos hindi na siya makakaakit dun hanggat hindi pa dumadaan yung isang battery. Kumbaga, binabalance niya rin sa pamamagitan ng pagpigil sa 100%. So, ito, sensor temperature, pag mainit na, ayan, nasisense niya yung init ng battery, nakakonect din yan sa battery. So, ito, ngayon, pag full charge na yan, pag full charge na yung battery, ang gagawin niya, i-disclose niya na si charger. Ngayon, hindi na makakadaan yung charger dito kasi nga, kinlose na ni IC si charger. So, ang makakadaan na lang is yung discharge. Dito siya dadaan sa discharge dito. Okay? Punta siya dito kay P-. Si C-, sarado na. So, mapapansin nyo,
Parehas naman silang konektado. Ayan, no? May ano siya, may parallel siya sa baba. Bakit hindi nadaan dito yung charge? Kasi yung loob po ng ano natin, MOSFET natin, yung switch natin, meron yan diode. So, ganyan ang itsura niyan. Ayan yung diode. Yung diode po kasi, yun dito, makakadaan siya. So, anode to cathode siya. Makakadaan yun dito, pero yun dito, hindi. Okay, ganyan yung ano. So, pag nakakabit siya sa positive, ganyan yung formula niya. So, yung arrow na yan, kung saan nakatutok yan, dun siya. Ngayon, pag nakakabit naman siya sa negative, so baliktad yan. Ang mangyayari, kunyari, ayan, full charge na yung charger mo. Ang gagawin ni IC, papatayin na to. So, ito yung yung switch nasa taas. Magkadikit yan. So, dito pa nadaan yung current sa taas. Okay? Kunyari, charging ka. Nadaan sa taas yung current kasi ito, nakapatong dyan. Yan. Wala pa tong ilalim. Ngayon, kapag full charge na yung battery mo, ang gagawin niya, i-off niya si charger. Tataas yan, mag-o-off. So, lahat ng current pupunta sa baba. So, sabi ko nga sa inyo, si diode, hindi pwedeng mag-charge. So, kunyari, ito si discharge yan. Sa taas pa rin pupunta yan kasi naka-ano yan. Si discharge lang yung nakataas. Naka-off si discharge. So, pupunta siya sa taas, tapos bababa. Bababa siya dito kasi wala nang daanan, doon putol na. Kasi tumaas nga to, in-off. So, ang mangyayari, dito siya dadaan, pwede siya dumaan. Pero si charger, dahil nga putol yon, pag pumunta siya dyan, hindi siya makakadaan kasi tignan nyo. Yung arrow siya, nakaturo doon, hindi siya pwedeng dumaan dyan kasi source lang ang pwedeng dumaan. Yung galing dito. Bakit? Kasi nakaturo siya papunta doon, nasa negative terminal yung diode natin. Ay, yung natin, yung itong MOSFET. So, lahat ng dadaan papunta dito, hindi pwedeng dumaan. Lahat ng pabalik, makakadaan. Ganun tumatakbo yung ating MOSFET. Ayan. So, ganyan niya pinoprotect. So, ito, meron siyang dalawang type ng ng port. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, merong common port at separate port. So, yung common port, ito yon. Yan. Yung yung charging tsaka yung discharge, usually magkasama na. Samantala, yung etong separated port, maano mo naman siya, hiwalay yung charging niya, etong C-, etong discharge niya, hiwalay din. So, yung pinagkaiba ng common port at separated port. Usually, mas advantage daw yung hiwalay, sabi, kasi mas nasisense ni, kaya yung ganyan, mas nasisense ni IC kung nagcha-charge ba siya o nagdi-discharge. Kasi minsan, 'di ba sabi ko nga sa inyo, ino-off niya yung charge pag full na, tapos inaano niya yung discharge. Pero minsan kasi sa common port, minsan lang naman siya mangyari sa common port, kapag na-discharge siya, hindi alam ni IC kung sa discharge ba yon o sa charge galing. So, ang gagawin niya, i-off niya parehas. Imbis na ang i-off niya lang is yung sa charge lang or discharge lang, kung alin lang dun sa dalawa. Minsan napagsasabay niya yan. Yun yung disadvantage ng common port kumpara dito sa separate. So, mas nga lang yung common port, mas madali nga lang kasi dito ka na mag-charge, dito ka na magdi-discharge. Dito naman, hiwalay siya. So, dapat hindi mo mapagbaliktad yung dalawa. So, dito ka dapat, kasi pag napagbaliktad mo, dito ka nag-charge sa P-, is hindi papasok. Okay? Hindi papasok yung charge mo. Tsaka pwedeng masira. So, ito na yung yung pag-choose ng right BMS. So, una, syempre, kailangan chemistry. Ibig sabihin, kung lipo dapat yung BMS nyo. Lion dapat ang BMS nyo. Kasi, usually, sabi ko nga sa inyo, nakaset doon sa, sa BMS automatic, sinesense niya yung per cell. So, dapat, tama yung
kung ano, kung yung chemistry nyo. Kasi kapag hindi tama, pwede mag-over voltage yung battery nyo. Gawa ng isi-sense niya kada isang battery kung ano yung nararapat doon. Kunyari, sa LiPo, 3.2 volts ang maximum power. Pero sa Lion, iba yung voltage. Ang gagawin niya, kung napagpalit niyo yung dalawa, kunyari, pang Lion pala yung BMS nyo, ang mangyayari dyan, ma-over voltage yung LiPo nyo kung ginamit nyo yung BMS na pang Lion sa LiPo. So, protection future. So, overcharge. Yan yung mga protection, HBD. So, matik yan sa BMS. Pag na-overcharge, sabi ko nga sa inyo, i-discharge niya yung or matutulog yung BMS para hindi na siya mag-charge. Ay, hindi matutulog. Ang ibig sabihin ay mag-off sa MOSFET para hindi na mag-charge. Over discharge, ganun din. Pag sa load naman, pag over discharge, mag-off yung MOSFET naman sa discharge. So, dalawa yung yung MOSFET gaya dun sa kanina, pinakita ko ito. Ayan, dalawang halera yung MOSFET, isa para sa charge, isa para sa discharge. So, BMS current rating, discharge, ibig sabihin, pipili ka ng safe para sa battery mo. Sabi dito, maximum discharge current rating of BMS based on max load current. Ibig sabihin, kung ilan yung maximum load current mo, yun dapat yung ampere na bibilin mo na BMS. Or kung anong safety sa battery mo na discharge. Kunyari, ang safe sa battery mo na safe na battery discharge mo is 20 to 50% more than the max load current. Okay? So, ito yung example, 100 battery, sample yan, plus 1000 watts inverter. So, ang niyan, 83 amperes. So, dapat, ang discharge current niya, para safe, ayan, nasa 100 ay yung BMS mo. Ibig sabihin yan, kung ganyan yung BMS mo, mama-maximize niya yung inverter mo. So, pwedeng 1000 watts. Pero sabi ko nga sa inyo, sa reality, hindi mo dapat sinasagad yung pwede mo naman isagad yung 100 pala sa battery. Depende yun sa Pero dito kasi, sa example, 100 lang. Ibig sabihin, in the future to, magagamit niya. Pwede siya mag-add pa ng another battery na nakaparallel para 200 na. So, dito kasi, 1,000, inano niya sa inverter. Kunyari, 1,000 watts yung inverter mo, pwede niyang gamitin yung 1,000 watts na yon kasi ang BMS niya is 100 amperes naman. Okay, to 120 amperes. Ibig sabihin, kahit 83 yung discharge, gagana pa rin BMS mo. Pero pag sumobra na siya ng 120, ang mangyayari is yung BMS mo. Kumbaga, pwedeng mag-close kasi sumobra. So, dapat pala, ang BMS mo is mas malaki sa current na kayang i-discharge ng load mo. Kung ang inverter may 1000 watts, divide mo sa 12 volts or 24 volts system mo, kung ano yung makuha mo doon, magdagdag ka lang ng 20 to 50% safe margin. Charge current rating, ito, max charge MPPT, also yung battery safe charge rate. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo. So, dito kayo ng rate. C-rates, yung katulad ng kanina, 50%. Ang battery charging safe niya. So, dapat, ang MPPT max output niya, or yung charging niya, is nasa 40A. Ayan, MPPT max output is 40A. BMS charge rating is 40A. So, intindihin lang natin to. Charge current rating. So, sabihin na natin nasa 100, 100 gaya ng sa example. So, ang nangyari dito, kinuha niya yung C-rates, ang safe sa kanya is 50 ampere. Okay? Sa charging current niya, 50 ampere ang kinarge niya. Ibig sabihin, kalahati lang nung battery. So, ibig sabihin, ang safe na BMS niya lang is 50 ampere. Okay?
Pag lumagpas dyan, ang gagawin dyan ni BMS is ano niya yan, minsan ika-cut off niya. Hindi niya papapasukin yung sobrang amperes. 40 amperes lang. Okay, 50 amperes. Parang kung anong charging lang, yun lang yung papapasukin niya kung ano yung nakasetup sa kanya. Hindi yan guys yung kapag kunyari 80 amperes yung charger nyo, tapos chinarge nyo yung battery nyo ng 80 ang papasok lang talaga sa kanya is 50 kasi yun lang yung nakaset sa BMS nya. So, cell count, ayan. Meron siyang 4S, ayan, yung gaya ng sinabi ko sa inyo. Kung ilan yung sa 12 volts 4S, sa LiPo 4, ayan. So, eto, sa Lion, may 3S din siya. Okay? Pero karaniwan sa LiPo is 4S. Ibig sabihin, pipili ka ng ilang S rating, series rating. So, kunyari, ang battery mo is LiPo. Usually 4S yan. Para makabuo ka ng 12.8 kasi ang voltage niyan is 3. Samantala ito sa Lion, ayan pala, kaya pala ginawan 3S to kasi mapapansin nyo, pag tatlo lang 9.6, hindi ka pa makakabuo ng 12 volts. So, dapat 4S ang pipiliin mo. Hindi ka magkamali. Pag LiPo, 4S. Pag Lion, LiPo, 3S lang. Kasi pag P4S mo, sagad naman siya sa 12 volts. Okay? Yung 3S is 11.1. Sakto na siya sa 12 volts. Yun yung yun yung max charge. So, next na natin is Smart BMS versus Basic BMS. Ito naman yung may Wi-Fi. Smart BMS. Okay, basic. Ito yung basic BMS, not smart. Okay? So, basic adjust setting, monitor, pack voltage, current, and temperature. Ibig sabihin yan, pag basic lang, ito lang yung makukuha mo. Samantala sa smart, may Bluetooth na siya, may Wi-Fi. Okay? Makikita mo monitor. Samantala dito sa hindi smart BMS, hindi mo siya makikita. Nakadepende na siya kay BMS kung tama o mali. Hindi gaya sa smart, kitang-kita mo kung merong pagkakamali sa BMS kasi mababasa mo. Sa balancing function, pag pumili kayo ng BMS, mamimili kayo kung passive balancer ba siya o active. So, hindi naman to masyado issue kasi kadalasan naman kasi sa BMS is passive talaga yung balancer niya. So, may option dyan, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano kasi may nabibili naman na external na active balancer. So, passive balancer yung niya, ibig sabihin, kapag nakita ni BMS na kulang, kunyari, sobra to, itong isang battery, ang gagawin niya dun sa tatlo, itatransfer niya dito sa isa. Okay? Pero, dito sa passive, kapag kulang siya, katulad yan sa photos, sa passive balancer, imbis na i-transfer niya sa isa, ang gagawin niya, pipigilan niya tong umakyat. Okay? Pag pinigilan niya yan umakyat, eto, makakasabay na tong tatlo. Ganun siya. So, kaya nakalagay dyan, ginagamit niya yon, sinusunog niya yung voltage. Ibig sabihin, yung voltage nito, imbis na maka 100% na siya, susunugin niya lang. So, mas matagal siyang mag-balance kasi dahil ganun lang yung ginagawa niya. Sinusunog niya yung mga sobrang voltage. Hanggat hindi pa ito nakikisabay sa kanya itong tatlo, susunugin niya lang siya ng susunugin. Hindi gaya dito sa active balancer, nililipat-lipat niya kung saan yung mababa, mataas. So, kunyari, may mababa dito, ililipat niya doon yung tatlo para tumaas yun. Ganun yung active balancer. So, pili rin kayo kung common port or separate port. Na-discuss ko na yan. So, yung common port, magkasama na yung charging tsaka load. Samantala yung separate port, magkahiwala yon. Okay na. So, sa question, may question dito. Basahin natin to. So, why I need BMS if my MPPT charge controller have overcharge discharge protection? So, sabi niya kasi, bakit kailangan niya pa daw ng BMS kung may overcharge na naman tsaka over discharge? Kasi sabi nga, yung BMS may overcharge tsaka discharge protection. So, ang answer diyan is ang MPPT nyo ay
meron siyang protection sa voltage ng full pack. Ibig sabihin, na nakikita niya lang ay 12 volts, pero hindi per cell. Kasi di ba ang loob ng battery nga is may mga cell siya na marami siyang battery sa loob. Hindi niya kayang i-protect yon kung na-over discharge siya. Tapos meron pang follow-up question. Sabi niya, tapos sabi kasi dito, this is will cause imbalance cell. Ibig sabihin, hindi niya nakikita kung balance yung cell o hindi. Nag-charge siya or over discharge or overcharge siya. Kumbaga full pack lang kasi siya. Ang nakikita niya lang is kung puno na, overcharge na o over discharge na yung full pack. So follow up question, what if I install active balancer? Sabi niya, mag-install daw siya ng balancer para kumbaga hindi na siya gagamit ng BMS para mabalance yung battery niya. So sabi naman dito is protection active balancer built-in for balancing cell. Ibig sabihin, pagka yung BMS nyo is mag-overcharge, yung BMS, yung battery nyo, yung per cell is nag-overcharge, hindi niya nababasa. So ang mangyayari nun is kumbaga wala siyang protection. Hindi gaya ng BMS, per cell talaga siya ang protection. So, yun yung answer doon. Protection siya per cell. Yun yung hindi kaya ng MPPT tsaka ng balancer. So, kahit sa short circuit, may protection din siya. So, LBD and HBD, very important. LBD, low voltage disconnect, cut off when voltage is too low. So, ayan. HBD naman, sa high voltage pag So, ayan, nakalagay dyan, typically values LiPo per cell, 2.8 volts to 3.0 volts. So, sabi dito, ayan naman yung sa 4S niya. Kasi pag pag nag-low voltage is magda-damage. So, hindi ko na masyado re-reviewin yan kasi masyado ng mahaba. So, dito na tayo. Ito yung step pagkuha ng BMS. So, ito na yung, malapit na tayo matapos dito sa part 2. So, battery, equalizer, and balancer. So, ito yung equalizer. So, nasample ko na sa inyo to. Ang nito, most commonly used as in series connection. So, ito naman guys, yung equalizer, ginagamit to sa lead acid. Pwede rin naman sa mga lithium, pero more on lead acid siya. Kasi, bakit lead acid? Kasi whole pack ang nito. Kunyari, meron kayong 12 volts. Okay? Kunyari, meron kayong 12 volts, dalawang 12 volts, gagawin yung series para maging 24 volts. Ang gagawin ng equalizer, ibabalance niya yung dalawang battery. Okay? Tapos, kasi yung, kunyari, may built-in BMS yung isang 12 volts nyo. Tapos yung isang 12 volts nyo may built-in BMS din. Ngayon, pag inano nyo yun, siniris nyo yun, balance yung isang cell na 12 volts, balance yung 12 volts. Pero, hindi sila balance na, kumbaga, yung dalawa, hindi balance. Kasi pwedeng sabihin na natin 11.1 yung isa ay nasa 12.1. So, may kulang, ang gagawin ng equalizer, ibabalance niya yon. So, same lang rin. BMS balancer, equalizer balancer. Ayan nga yung sinasabi ko. Balance the cell inside the battery. So, eto namang equalizer, balance battery in series. So, pang siya, sa mga malalaki, yung 12 volts, 12 volts. Kaya siya sa lead acid nilagay kasi binabalance niya yung pag-series ng lead acid. Kasi hindi ka naman pwede gumawa ng ng cell, per cell ng lead acid kasi delikado 'yon. Equalizer installation. So, ito na may equalizer. May battery 1, battery 2. Ganyan yung pagkabit sa kanya. So, parang ganun lang rin sa BMS. Kaso ito kasi 12 volts to 12 volts na to. Hindi na to per cell. So, B minus, minus, B plus, plus, B1 dito. So, automatic na yon, ibabalance niya ng cell. Pag may voltage na kulang dito sa per pack, ililipat niya dito. Pagdating naman dito, ililipat niya doon. So, pwede nyo rin gamitan yung
lithium niyang equalizer para mabalance pag siniris nyo. Kaso nga lang, marami kasing delikado sa lithium pagdating sa series. Lalo 12 volts siya, tapos may built-in BMS, tapos 12 volts may built-in BMS. Minsan, pag hindi supported ng series, tulad ng sabi ko sa inyo kanina sa marking, pag hindi siya supported ng series, huwag nyo isi-series ang BMS. Yung battery na built-in BMS, kasi minsan nagkaka-conflict sila sa isa't isa, lalong hindi gagana yung BMS nyo. Ayan, active equalizer, ayan yon. So tinatransfer niya yung isa dun sa isa, so ganyan yung ano niya, para siyang active balancer din, pero pang whole pack siya. Choose the right equalizer, eto siya. So match voltage system, voltage niya, tapos kung ilan yung itataps mo, taps naman sa kanina series ngayon kung ilan series, ito kung ilan taps, kunyari 2 batteries, ang ano niya, ang tap niya, ito B-, B1, B+, 3 tap siya. Sa 3 batteries naman, B-, B1, B2, B+, parang ano lang rin, parang BMS lang rin, kung makikita nyo dito kung paano nilalagay. So malamang itong B1, B2 yung mga nasa gitna na yun ng battery, yung B- main, tsaka B+ sa main positive. Okay, ganun lang siya. Kagaya dito sa picture, ganyan na ganyan. So, balancing speed based on current rating. So, ito, mamimili kayo sa balancer kung ilan yung ampere na magbabalance, kung gaano kabilis. Kunyari, merong nagkulang, itatransfer niya agad. So, gaano kabilis yung pag-transfer. Ito, 2 amperes, slow. So, usually, 5 amperes lang yung ginagamit para balance. Ito kasing 10 amperes pataas, para to sa malalakihan na. Gaya ng maraming series. Kunyari, 4 yung series nyo, 6, 8. Usually, ginagamit tong 10 amperes para mabilis yung pag-transfer. Pero pag mga dalawa lang, kaya na ang 5 amperes kasi maliit lang naman ang difference dito sa mga voltage. Usually, kunyari, 13.4, 13 voltage yung isa, 0.4 lang yung ibabalance niya. Okay? Yun lang yung tatanggalin niya dito, dilipat niya dito. So, mababa lang yun. So, 5 amperes, malaki na yan. So, ito yung sample guide. Ayan. Kung ilang amperes yung kukunin nyo. Sa 50 to 100, 5 amperes. Sa 200, 5. Pwede pa rin. 10. Tapos sa 200 pataas, 10 amperes na. So, equalizer to guys. So, sabi dito, can you use equalizer if battery has BMS? Yes. You can use both together, but dependent on the setup. Okay? Okay, sabi nga dito, depende yan sa setup nyo ng tag dito, ng lithium nyo, kung pwede talaga siyang series. Scenario 1, use equalizer recommended. 2 or more separate 12 volts LiPo battery, not perfectly match, different load, aging. Ayan. Equalizer is useful. So, ginamit niya kasi dito, nag-series kasi siya dito ng not perfect match. Ibig sabihin, yung isa medyo mabilis ng malobat, yung isa So, bawal naman din kasi yun. Usually, talagang pang LED talaga kasi yung equalizer. So, ginamit niya lang dito para mag-match yung battery niya na 12 volts. Tapos, dito naman sa scenario 2, not needed, single battery pack, has active balancer, no series or separate. Ito naman, matik naman, di ka nagagamit ng balancer kasi isang piraso lang. Scenario 3 naman, strong active balancer. Ibig sabihin, kapag yung balancer niya is mataas yung pag-equalize, kunyari, 5 amperes yung pag-equalize ng balancer mo, hindi ka pwedeng gumamit nito. So, sabi ko nga sa inyo, pwedeng magka-issue yan doon sa balancer, especially kung hindi pang series yung BMS nyo, tsaka balancer nyo. So, pipili kayo dito. Ito naman, balancer na tayo. So, meron tayong yung kagaya kanina, di ba, built-in na ang balancer sa BMS. Dito,
ito naman yung external, yung ikakabit nyo na rin sa battery nyo. Ito naman per cell to. Kanina ano tayo per pack yung equalizer. Ngayon per cell. Pipili kayo kung passive balancer or active balancer. So, ito na yung per cell yung kanina yung dinidiscuss ko sa BMS. Passive balancer, na-discuss ko na rin yan, sinusunog niya yung yung sobra para hindi makarating sa pinakatuktok yung battery, kumbaga hindi mag 100% habang hinihintay pa yung ibang cell na mag-charge. So, pag naman nag-discharge siya, kunyari merong sobrang babang cell, ang gagawin niya susunugin niya yung tatlo. Okay? Hindi makakarating yun sa 100% hanggat hindi pa na-up yung isa. So, active balancer naman, ito naman yung tinatransfer niya yung yung voltage, pinakamaganda sa kabila. So, ito, parts of active balancer, ayan, meron siyang transformer, MOSFET, capacitor, control IC, balance wire, tsaka resistor. So, resistor, ito yung sabi ko sa inyo na sinesense niya kung ilan yung voltage. Tapos, pag na-sense niya, malaman niya, sasabihin niya kay IC. Okay? May IC yan. Ito, control chips. So, pag sinabi niya kay IC na, ito, sobra to, naungunguna sa voltage, ang gagawin niya, kapag active, ipapasa niya yung voltage nun sa mahina. Sa passive, susunugin niya naman yun para hindi makataas. Tapos, MOSFET, on-off switch naman siya dito kay balancer. Okay? Tapos, capacitor naman, ito naman yung nag-store ng energy para maganda yung pagkaka-charge dito kay battery. Tapos, balance wire, ito naman yung B plus, B minus, yung maliliit na wire na i-connecta nyo kay battery. So, ito naman yung kumbaga, combination. Okay? Pag ko-combine nyo siya, best combination is kung passive ang BMS nyo, lagyan nyo ng active balancer. Yan yung pinaka-base na pinakamaganda. So, question, if install 2 pieces with 4S balancer, ibig sabihin, itong question niya is, in-install niya daw ng dalawang 2 pieces, install 2 piece active balancer with 4S. Ibig sabihin, in-install niya ng balancer yung 8 battery na naka-series. Ibig sabihin, 4S yung balancer niya, tapos in-install niya para sa 8S. So, ang mangyayari niyan, guys, ganito. Sabi dito, it will balance each half 4S but not the whole group na 8S. So, ito, sample, ito yung balancer nyo. Babalance niya tong 4, tapos ito yung pangalawang cell nyo, babalance niya tong 4. Balance tong 4, balance yung 4. Pero, in reality, yung 4 na to, 3.30, tapos itong 4 na to, 3.40. Balance to. So, imbalance yung 8. Ganun na mangyayari. Kaya dapat, pagpipili kayo ng active balancer, kung ilan ang series talaga nyo, yun yung pipiliin nyo. Kung ilan yung cell. So, paano ba ang niyan? Ang pagkabit na itong active balancer. So, ito. Correct installation, same lang rin kung paano nyo kinabit yung BMS. Usually, ganito lang siya. B- para sa minus, B1 para sa gitna nitong plus minus ng cell 1 and cell 2, B2 sa gitna pa rin, B3 sa gitna, yan, ganyan na ganyan. Tapos B plus sa pinaka-min. Ganun lang siya. Para makabuo kayo ng tag dito, mag-active tong passive balancer nyo. So, etong niya. Si-sense niya yan. Kailangan hindi magkapalit to. Itong B1 hindi mapunta dito. Itong B2 hindi magkano. So, sunod-sunod naman yan. Kaya hindi kayo malilito. So, series count. Ito. Sa pag-choose ng balancer, siyempre kailangan yung series count. Kung ilang series, sabi ko nga sa inyo, sa 12 volts, 4S, 8S. So, meron namang yung pinasa ko sa inyong tawag dito. Yung
ano ba yun, yung sa charging, meron yung mga series doon sa dulo. Pwede nyo balikan yon para makita nyo kung ilan series yung kada ano. Pero kadalasan 12 volts 4S, tapos dadagdag siya ng doble kapag 24 volts. So para hindi kayo malito, meron tayong reference dun sa pinakita ko sa inyo kung ilan series kada battery. So balancing current, ito nga yung tinutukoy ko, katulad rin sa equalizer kung gaano ka taas yung balance na kailangan. So normally yung 5 amperes ang ginagamit sa 100 to 200. Pero pag sumobra na ng 200 10 amperes na yung pinambabalance, yung mga heavy system. Types of balancer, active, passive. Pili na lang kayo dyan. Siyempre, passive active ang pipili nyo. Voltage compatibility. Ibig sabihin, dito, pinaka-importante sa balancer, dapat, ano ba yung, yung compatible sa kanya. Ibig sabihin, sa LiPo, 3.2 volts per cell. Ibig sabihin, dapat nakalagay dyan sa active balancer nyo is 3.2 volts. Kasi, yun yung babalance niya na voltage per cell. Pag lumagpas kasi dyan, hindi niya na hindi niya na mababalance yun. So hanggang 3.2 volts lang siya. Hindi gaya sa Lion, 3.7 volts. So dapat pang LiPo talaga yung balancer nyo o pang Lion. Quality and protection. So ito yung quality and protection niya, auto start balancing. Ibig sabihin, kusa siyang nagbabalance. Okay? Low standby current, overheating, yan yung mga protection niya. So, wiring terminal dapat kumpleto. Ayan. So, balance wire 20 to 26 AWD, yan yung kadalasan. Kasi yung mga balance wire naman, hindi naman sila yung sumasalo ng current. Usually, ang sumasalo nun, yung sa positive main, tsaka negative ng BMS. BMS ng doon. So, manliit lang yung wire niyan. Pang balance lang kasi siya. So, ayan. Okay na tayo dito. Itong connection point, dito yan sa sa correct installation. Okay. So, inulit niya lang rin yung sa passive tsaka active. So, dito na tayo sa parallel and series connection of battery. So, usually, pag parallel, voltage same, pero yung capacity increase. Sa series naman ng battery is voltage increase, capacity same. Ibig sabihin yan, tumataas yung voltage sa series. Sa parallel, yung capacity naman ang tumataas. So, ito yung battery form factor. Meron tayong, ito yung mga cell na nabibili sa online. Merong cylindrical, ito yung parang battery na hugis na pabilog, kaya cylindrical. Type of cell with bound tube. Okay, advantage, cost efficiency, strong and durable. So ito yung mga battery na kahit malaglag, safe siya, hindi siya masisira basta-basta, durable siya. So mas mura siya. So disadvantage niya nga lang, space efficient, kasi pag pinagsama-sama nyo siya, dahil nga bilog siya, merong mga naiiwan na space, hindi gaya dito sa Calb. So, ayan gaps when combined, sabi nga doon. Connect more spot welds, ibig sabihin, ang daming connection, dahil nga bilog-bilog lang siya. Kasi, pero meron na rin ngayon cylindrical na mataas yung, kumbaga mataas yung capacity. Kasi dito, nakalagay dito is too low. Yun nga lang, hindi nga lang kasing taas ng capacity ng Calb. Ito kasi, hindi masyado. Okay? Hindi masyado mataas, hindi gaya na itong Calb. Talagang mataas yung capacity niya. Itong sumunod is prismatic Calb. Ito naman yung tinatawag niyang pa-square. Okay, pa-square siya. Ang advantage nito, mas popular siya kasi una, ayan yung advantage, space efficient, kumbaga dikit-dikit na siya. Hindi gaya nito, ang niya, mahirap siyang i-setup kasi nga bilog siya. Kailangan mo pa ng lalagyanan para lang ma-setup siya. Hindi gaya nito, hindi siya gugulong, mo lang siya,
ihahilera mo lang, yun na yun. Kaya mas popular to dahil sa solar system. Lalo na yung mga nagbibuild din ng battery, ito na yung pinipili nila, yung curved cell. Easy rewiring, long life cycle. So, yan. Same naman, may LiPo rin naman dito. Kaso, mas mataas yung life cycle nito kumpara sa ganitong cylindrical cell. So, may mga nagtatanong kasi, ano ba maganda sa dalawa? For me, is curved. Okay, maraming advantage ang curved kumpara dito. Matibay lang siya, pero mas marami pa ring advantage to. So, expensive ang disadvantage nito, guys. Tapos, yung cooling, kailangan niya talagang medyo yung area, medyo ventilated. Tapos fragile siya, hindi siya pwedeng malaglag kasi madali siyang masira. Okay? Yun lang yung disadvantage niya. Pero kung sa advantage, ayan, easy wiring, madali siyang i-wire. Sabi ko nga sa inyo, yung pagtataparte niyo lang yung positive negative, high capacity long cycle, okay? So umaabot to kahit ang isang piraso na ito 100 meron. So, ito, ang capacity nito, minsan, may nakikita rin naman ako na, umabot ng 80 Okay, next tayo. Medyo malapit-lapit na rin tayo. Pag natapos nyo itong sa battery, tsaka sa konti na lang yung di-discuss natin. So, rules for parallel battery connection. So, ito yung rules sa pagpaparallel ng battery. Hindi basta-basta kasi ang pagpaparallel, hindi yung gaya ng iniisip nyo na dikit agad sa positive to positive, negative to negative, okay na. So ito pala yung rules. Same chemistry, ibig sabihin LiPo to LiPo, hindi pwedeng Lion to gel, LiPo to gel. So LiPo to LiPo, same capacity, 100A 100A. Marami ako nakikita na ito, guys, na 100A kinakabit sa 50A. Bakit? Kasi, ang mangyayari, yung pinakamaliit na battery nyo, mai-stress yan, guys. Kasi, pinupuno pa rin siya kahit, kumbaga, pilit inaabot ng charge yung 100A. Tapos, yung 50A nyo is puno na, pero pinupuno pa. China-charge pa rin. Samantala, dapat 100A lang. Okay? Kumbaga, kailangan, kung ano yung capacity nyo, sa madaling salita, yun din yung capacity. Kung meron man na 90A, pwede pa naman yon, guys. Pero tulad ng sabi ko nga sa inyo, nai-stress yung mas maliit na battery. Yung malaking battery naman, ang mangyayari naman, guys, is hindi niya ma-achieve yung 100% dahil nga pinipigilan siya nitong 50A. Okay? Kumbaga, may stress yung sa madaling salita, masisira yung maliit na capacity nyo. Same age condition. So ito na yung different charge rate. So kunyari yung isa mabilis mag-charge, yung isa mabagal. Tapos yung isa naman is mabilis mag-discharge, yung isa naman mabagal. So ganun yung same age, same condition. So, malalaman nyo yan, different age, subukan yung i-charge parehas kung gaano kabilis, gaano katagal. Pero mas best kasi kung magpa-parallel kayo ng battery or magsi-series is brand new. Number 1 rules yan kasi kung luma, malamang sa malamang, isa doon is malaki ang chansang hindi magkaparehas ng condition. Equal cable length. So, kailangan parehas yung length ng wire nyo. So, proper connection, positive to positive, negative to negative. Same nominal voltage. Okay? So, yung nominal voltage, 12 volts to 12 volts. Hindi pwedeng 12 volts tapos yung isa 24 volts. Use proper BMS for lithium. So, ibig sabihin yan, kailangan may proper BMS kada isa. So, pag lithium ang gamit nyo, tapos pinarallel nyo, dapat meron siyang built-in BMS na. Hindi pwedeng wala. Avoid overloading. So, yun yung sobrang discharge. Ayan, overload
more heat, voltage drop, short life, and imbalance. So, tinuro ko na naman sa inyo kung ano yung pag discharge ng C rates. So, 50% lang ng battery nyo. So, balance before connecting. So, dapat parehas ng voltage bago i-connect. 12.6 to 12.8. Yan yung mali. Ibig sabihin, malaking imbalance na yan. So, similar internal resistance. So, even if A and voltage are the same, different IR will cause imbalance. So, ibig sabihin nito, same resistant dapat. Paano nyo malalaman na same resistant? Ayan, yan. Most accurate IR tester, use battery analyzer. May mga analyzer na to. So, kung wala kayong ganyan, load test. Ito yung practical na ginagawa ng iba. Pinu-fully charge nila at the same load. Okay? Load test, ibig sabihin fully charge. Kailang fully charge yung dalawa. Tapos, maglalagay kayo ng load. Tapos, susukatin nyo. Pag may load na siya, kunyari, same load, electric pan parehas. Kung anong electric pan ginamit nyo sa isang battery, yun din yung gagamitin nyo sa isa. So, i-compare nyo na yung voltage. Sukatin nyo ng meter yung voltage. Siyempre, pag may load, magdadrop yung voltage. Tignan nyo kung ilan yung dinrop niya versus dun sa kabila. Kung kailangan, short na short lang, ayan, katulad nito, 10 to 20% lang yung difference nilang dalawa. Kunyari, merong 12 volts, 0.6. Tapos, ang acceptable lang doon is, halos 12 volts, nasa rin, 0.5, mga ganon. Charging behavior, ayan, kailangan tignan nyo kung sino mabilis mag-charge sa kanilang dalawa. So, usually kapag bago naman yung battery, pwede nyo pa rin i-test yung resistant nila para malaman nyo kung, kasi hindi naman lahat ng aftermarket na battery na bago is totally bago talaga. Yung iba kasi dinadaya. Kaya dyan yung malalaman kung same ba sila ng resistant. Pag same naman sila, same sila ng pagkabawas, kunyari yung isa nabawasan sa load ng 2 volts, tapos yung isa 2 volts, so ibig sabihin pwede silang i-parallel. So dito na tayo sa balance before ayan, eto na, parallel quotient. Ibig sabihin ito yung delikado sa battery sa parallel. Sabi, although voltage equalize in parallel connection, quotient is required. So, dahil sa inrush current. So, ito yung inrush current, guys. Kapag magkaiba kasi yung voltage nyo, biglang, pag kinonect nyo yun, kung makikita nyo, gaya sa inverter, magkaiba yung, ginagawa rin to sa inverter bago i-connect yung battery. So, yung inrush current, pag magkaibang voltage, kunyari yung isa mababa, yung isa mataas, ang mangyayari, kikislap yon. Kasi nga, biglang dadalo yung kuryente dun sa kabila para malagyan ng laman yung isa. Pero pag pareha sila ng voltage, walang kislap na mangyayari kasi nga, yung wala siyang tutugunan na voltage, parehas lang sila magdadaloy sa isa't isa. Pero kapag kapag may inrush currents, usually, kunyari, ito, yung battery, ito yung pangalawang battery, drawing natin, para mas maintindihan nyo. So, kunyari, ito yung dalawang battery, yan. So, ito, 12.3. Tapos 9 lang to. Tapos pag kinonect niyo yung positive to negative to negative, tapos pag dikit niyo na itong positive magkaka-spark yan diyan. Ibig sabihin biglang dadalo yung kuryente kasi mas mataas to, kailangan niyang tugunan to. So yung kulang nito bibigay nito ng biglaan. So delikado 'yon, guys. Ganun yung tumatakbo. Kahit sa may mga inverter, yun yung delikado kasi usually sa inverter naman, capacitor naman, may capacitor yung inverter. So sabi ko nga sa inyo, yung capacitor is
mini charge siya, para siyang mini power bank. So mangyayari nun, yung capacitor dapat hindi kumbaga lagyan muna ng charge, kumbaga ma-full charge muna siya para pag kabit ng battery is full charge yung capacitor nyo, hindi niya na kailangan ng charge. So walang mangyayaring direct current, kasi itong battery kapag may kulang dadagdagan niya, parang load, kailangan ng load ng ng current, kaya ang gagawin ng battery susuplayan niya. So ganun din yung dalawang battery, pag may kulang yung isa, susuplayan ng isa. So yun yung inrush current na tinatawag. So sabi nga dito, ito yung risk: damage of capacitor, damage of component, spark, wire damage. So pwede rin kayong dito guys pwede rin kayong maaksidente kapag ganun ang ginawa nyo. Battery stress, so mabilis mabilis masisira ang battery nyo pag laging nag-i-spark yon. BMS strip, so wire damage, BMS strip. So ibig sabihin, kapag ginawa nyo yan, maaaring yung BMS na build din ng battery nyo is matulog. So marami akong nababalitaan na gano'n na bigla na lang hindi gumana yung battery nila. So fuse, ibig sabihin pwede masira yung fuse sa loob. Pati MOSFET, ang daming pwede mangyari, kaya ito ang solusyon para mapigilan nyo yung inrush current. So sabi dito, equalize voltage using charging slow. Ibig sabihin, although voltage will equalize naturally, the initial inrush current can be dangerous. So sabi dito, gagawin nyo is yung equalizer voltage. Ibig sabihin, gagamit kayo ng charger, charge nyo parehas hanggang magtugma sila. Hindi naman kailangan full charge. Ang kailangan nyo lang is same sila ng voltage. Kunyari, ito kulang ng isa, charge nyo muna siya hanggang magtugma na sila. So yun nga lang, mas mabagal to. Ito yung mas mabilis. Pre-charge, okay? So ito yung pre-charge using incandescent or automotive bulb. So ang ginagawa nila, meron silang bulb, ayan, kinakabit nila sa positive. So kadalasan positive kasi may fuse yung positive, nilalagyan nila ng fuse. So ilagay mo sa positive yung bulb, nakatutok siya dito sa may katawan ng bulb, tapos yung isang positive nasa ilalim. Iilaw yan guys. Pag umilaw yan, hanggang pag malakas yung ilaw, ibig sabihin, etong dalawa ay kumbaga, hindi pa nagbabalance. Kumbaga, pa siya, pag malakas yung ilaw, ibig sabihin, malakas yung kulang dito, kumbaga malaki yung kulang dito, kumpara dito. Ang gagawin yan, pag hihina ng unti-unti itong ilaw, pag namatay yung ilaw, ibig sabihin, balance na tong dalawa. Pwede nyo na i-connect yung positive to positive. Ganun lang siya kadali, guys. So, paano naman pumili ng tamang bulb? So, dito kailangan malaman nyo kung ano ang safe na ampere. Ibig sabihin, ito, sa 1 ampere, kung gaano kabilis yung bulb nyo, kung gusto nyo 1 ampere lang, ito yung very safe. Ayan, very slow. Pero ang pinaka best talaga itong 3 amperes. Kumbaga kung 'di ba sa balancer meron din 3 amperes, 2 amperes. Kung gaano kabilis siyang magbabalance. Kasi usually maliit lang naman yung voltage na kulang dapat talaga dito. Hindi pwede sobrang laki. So kunyari ito 12 volts, ito naman 12.8. Kailangan nito ng 8. Ang gagawin nito pag nilagyan niyo ng ilaw, pupunta yung ibang voltage doon habang umiilaw to. So safe 'yon. Hindi siya magkaka-spark kasi gagamitin na itong ilaw yung natitirang voltage dito. So 3 amperes, ganito ang pagkuha niyan pag kailangan nyo ng ng bulb. So ang gagawin nyo is yung 3 amperes na current, yan, didivide nyo sa voltage ng battery nyo. So 4 ohms, ito yung resistant. 12 volts, times nyo naman sa ampere ng battery nyo. So kailangan nyo ng 36 watts na ilaw. Okay, sa 12 volts, 36 watts na ilaw ang kailangan nyo na incandescent lamp, automotive lamp.
automotive valve para pang ano nyo, pang pre-charge nyo. Yung iba, may nakikita rin ako na yung lapis dinidikit dun sa sa positive, tapos nilalagay dun sa wire ng positive. So yun yung naman impractical na kumbaga hindi magandang habit yun, kasi mabilis lang masira yung lapis. Mas okay pa rin talaga yung may valve ka. So, dito na tayo sa making parallel. Alam ko pagtapos nito, halos, yan, photovoltaic na tayo. So, patapos na tayo, guys. So, making parallel. Okay? Kasi kanina is, ito, parang, mali ito. Dapat to, making series na tayo, guys. Ay, hindi. Ito pa rin pala yung kasunod pala ng parallel. Tama. Making parallel pa rin pala tayo. So, ayan. Step 1. So, all cell must be same voltage. Okay, ganito yung pagkano at kita nyo naman sa picture, same voltage siya. So, ito, 3.2 volts to. So, ano lang naman yan, sample lang naman. Kadalasan naman, ay, tama pala, ano lang pala to, cell lang pala to. So, 3.2 volts. Checking using tester. Ibig sabihin, check mo yung, yung voltage kung tugma. Okay? All same. Age, type, voltage, capacity. So, yun nga sabi ko sa inyo, laging same siya. Lahat. Wire, battery, bus bar, lahat same. Same brand, same pre-charge before connect. Ibig sabihin, yung tinuro ko sa inyo, ay pre-charge nyo muna yung battery para same sila ng voltage. Okay? Use same length and thick of wire. Ibig sabihin, same ng wire tsaka yung taba. Pati bus bar na gagamitin nyo, same din. Hindi pwedeng mapayat, hindi pwedeng mataba. Lahat ay same. Ganun ang rules ng parallel. So, write ampacity of wire or bus bar. Ibig sabihin, yung wire na ginamit nyo dito sa kabila, yun din yung gagamitin yung wire sa kabila. Kung kung pure copper to, dapat pure copper din yung kabila. Ibig sabihin, yung ampacity niya na kaya nitong wire na to, kaya rin nung isa. So, magiging balance pa rin siya. So, connect. Etong bus bar, same din. Yung ampacity niyan, dapat same din. Hindi mataba to, hindi mapayat to. So, connect positive battery 1 to positive battery 2. So, ganito ang connection niya. Positive to positive, negative to negative. Check BMS compatibility. Ibig sabihin, check mo yung BMS. Usually, naman to tag dito. Bago ka naman mag-series mag-parallel, mali pala, dapat pala 12 volts to. Ay hindi, tama pala. Bali, ito kasing parallel, mag-a-add siya ng capacity. So, pwede rin to sa 12 volts, kaya nalito ako. Kasi 12 volts, 100, 12 volts, 100, pwede rin sa 12 volts yan. Pwede rin sa series, ginagawa rin yan sa series, sa parallel ng per cell. Pwede rin per cell. So, ibig sabihin yan, pag BMS kasi, pag per cell yun. Okay? Pag 12 volts, 12 volts. Kunyari, full pack to. Nasa BMS, kailangan may built-in BMS sila na compatible din naman sa pagkaka-parallel. So, mostly naman, lahat naman ng BMS, compatible sila mag-parallel. Sa series lang talaga sila nagkakatalo. So, tapos, pag naman sa per cell, usually, ang per cell nito, guys, ito, per cell to, ang mangyayari dyan ay etong nasa taas na wait lang guys, nawala lang ako. BMS compatibility, pag per cell siya, yung BMS nito, nakadepende na yon kung 4S o 5S. So, nasa BMS na yon, wala na yon sa kumbaga, yung charging current ng BMS nyo, dapat tugma dun sa pagkakaparallel nyo.
Kunyari, gagawa kayo ng 100A, dapat ang charging current nyo ay 50, tapos ang discharge nyo is nasa 100A rin. Same din ng BMS nyo. Balance wiring to load charger, main. Ibig sabihin yan, battery 1, tapos main negative at battery 2. So, same lang rin yun na sa ano. Ibig sabihin yan, yung wire nyo dito, okay? Yung positive to positive, negative to negative. So, sabi dito may dito medyo may nakakalito dito sa drawing kasi dapat yung wire nyo dito sa positive isa lang, tapos may wire din kayo sa negative. So, sabi dito, yung charger nyo, main positive, battery 1. Tapos, main negative at battery 2. Ibig sabihin, etong positive, etong parallel nyo na isa, nasa positive yan, dapat. Tapos, ito ang mali. Kasi dapat nasa negative siya. So, ay mali pala, ito palang itim ang nasa negative. So, dapat ito nasa baba. So, dapat parehas siya ng size. Tapos, mas balance kasi. Yung iba kasi dito nilalagay negative, yung positive. Dapat kasi kabilaan yan. Nandito, tsaka nandito. So, pag 12 volts yun pero pag series kasi, ibang usapan na yun. Ay, pag cell, per cell, ibang usapan yon. Kasi pag per cell, usually, magbibuild ka na ng battery nun. Tapos, talagang naka-series, naka-parallel bawat isa. Okay? Ito kasi gagamitin mo na, so may wire na siya sa gilid. Kaya siya may wire sa gilid kasi per pack na siya. So, yung sample. So, ito yung positive, tapos nasa kabila negative, hindi dapat dito. Para balance pa rin siya. So, ito yung note. In parallel, the capacity automatically balanced by a voltage equivalent. So, kusa siyang nag-equalize. Okay? Pag nag-parallel kayo, kusa na siya nagbabalance sa loob. So, hindi pwedeng lamang to, hindi pwedeng lamang to. Yun yung kinaganda sa parallel. Pero, kailangan pa rin, same voltage sila bago niya parallel dahil nga sa inrush current. So, ito naman yung rule sa series, guys. Mabilis na lang tayo sa series. Isa na lang to. So, same specification, ayan, same capacity, same lahat, same age, tulad pa rin ng parallel. Sa important warning muna, built-in BMS battery are usually designed for single pack use only, not series connection capable. Sabi dito, kapag hindi pwedeng i-series yung BMS nyo, or may built-in BMS siya, tapos wala naman nakalagay na pwedeng i-series, wag nyo na i-series kasi pwede magloko yung BMS nyo, masira. So, ibig sabihin, itong series is pwede to sa mga pwedeng pang series. So, usually, ginagamit lang ang series kapag pag per cell, gagawa kayo talaga ng battery. Pero pag build-in na yung BMS ng battery nyo, tapos gusto nyo, kunyari 12 volts yung battery, gagawin yung 24 volts. Ang ginagawa ng iba, kala nila okay, yung 12 volts, i-series nila sa 12 volts din. Ang mangyayari doon, gagana yon, magiging 24 volts, pero yung BMS nila, hindi nila alam kung okay, kung safe. Okay, kaya dapat nakalagay sa series, katulad doon sa marking doon sa pwede siyang i-series doon sa BMS or sa manual nung battery. So, number 2, right connection. So, ito naman, positive, negative lang. Yung negative tsaka positive, yun yung pagsasamahin. Sa parallel kasi, positive to positive. So, voltage up to. Tumataas yung voltage. So, ayan. Ganun lang yung sa ganun lang kaliit yung sa series. Okay? Ayan yung diagram niya. So, pag gagawa kayo ng battery, ayan yung good practice. Identical battery pack, equalizer, BMS. Pag alam nyo na kasi yung sa parallel, alam nyo na rin yung sa series. Okay? Halos same lang rin naman sila. Kailangan nyo pa rin i-precharge yun para same sila ng voltage. Tapos, dapat may built-in BMS para mabalance yung cell. Okay? Usually, ginagamit to kapag sa cell lang.
Pag naman sa ano, sa labas, depende sa BMS, tandaan nyo kung pwede siyang i-series. Okay, wag kayo magsi-series ng 12 volts to 12 volts or per pack kapag hindi pwede. So, ganun lang siya kadali. So, tapos na tayo. So, part 2 natin is photovoltaic system, guys.